What is up mga kahabi? So ngayong araw nga pala, ang gagawin natin is magre-replace tayo ng fuel filter for the 2024 Nissan Navara. And this video is applicable from 2018 up to present Navara. So as you know, hindi nila binabago yung powertrain nila. Yung engine nila is still the same, the YD25 DDTi for the diesel engines. So what we will be covering here is actually, of course, proper tools, safety precautions, and of course, yung proper procedure kung ano-ano yung pagkakasunod-sunod ng dapat natin tanggalin, and also pag-assemble. So let me show you the tools na mga kailangan natin. So ano-ano ba yung mga kakailangan natin? For me, protection ko sa allergic rhinitis ko is face mask, gloves para sa diesel, mahirap yung tanggalin sa kamay. Lalo na pag may detergent yan, medyo mahirap pa rin yung tanggalin kahit ilang ligo mo. Lalagyan para sa spillage ng diesel. Kasi wala kang magagawa, maglilik talaga yan when we replace the fuel filter for the Nissan Navara. Pliers para sa hose. Rugs para hindi directly yung pliers sa hose. Papakita ko sa inyo mamaya. Allen set. I suggest set kasi kung hindi nyo alam yung sukat ng fuel filter nyo, yung takip. Let's use this instead. I think the size is 4. Pero we'll figure it out later. Last but not the least is... Sorry, hindi pa pala last but not the least. Socket wrench set. And of course, itong flat screw. You might ask or think why, but papakita ko sa inyo later. So, tara, let's proceed. So, ang una nating dapat gawin is... Kung alamin natin yung size, tatanggalin muna natin yung pump niya. Kukuha ko ng socket extension. So, I think sakto na to. Ang size nito right now is 10 mm. Okay? So, tatanggalin muna natin yung pump. That's 10 mm pump. Okay? Counterclockwise lagi ang paluag. Yan. Sa dalawa yan. Hindi ko lang alam kung kita sa camera. Meron lang sa other side. Okay? So, dahan-dahan lang. Imaw lang natin. Tapos, ilagay niyo yung tinanggal nyo na nut dito sa may area kung saan siya madaling i-access later. Ingat lang, baka may loosen up nyo then mahulog. So, pag malapit na matanggal, pick it up nyo na. Then, you can put this out of the way. Okay? So, makikita nyo naman yung clamp. This is the inlet. Kung siya yung connected sa mismong pump. Dito nang gagaling yung diesel. Ito yung papunta na sa engine. Okay? So, madali lang tandaan, yung galing sa pump, dun manggagaling yung, ito yung pump po. Diyan ang gagaling yung diesel. So, step 2, tanggal mo na yung pump. Tanggalin na natin yung mga clamp, hose clamps. Like this. Yan, usag mo lang hanggang sa maalis mo siya dun sa area na merong matigas, which is yung part ng fuel filter assembly or housing. Okay? Okay, so once you've done that, wait lang, yan. So, okay na yan. After that, pwede mo nang i-access yung pinaka-hose. Pwede mo nang tanggalin. Unahin natin ito. So, maganit yan, lalo na't hindi mo pa natatanggal. What you need to do is to cover it with rag. Okay, like this. And then, using your pliers, ikot-ikot mo siya. Ayan. Ayun na, tumutunog. Para lang gumalaw yung rubber niya. Okay? And then, pwede mo na siyang i-slide out. Okay? Ganun lang. Hanapan mo lang siya ng area na pwede mong pagtaguan sa kanya. Yan. The same thing dun sa inlet. Okay? Since maganit pa, tutunogin ko lang yung rubber para lang mag-loosen siya. Diyan matigas pa. Okay.
Ayan, medyo ikot-ikot na siya. And then after that, kaya mo na yan tanggalin ng kamay. Like that. Yep, medyo may tatagas dito. Oh, so wala naman, so okay lang. Yan. So wag mo lang tong itutungo masyado. Wag mo itutungo kasi lalabas din yung diesel. Okay? So after that, let's see. Hanapan lang natin ang angulo. Okay. So ano bang next step? Kuha lang ako long nose kasi I think we need long nose on this one. So nakakuha na ako ng long nose. Tanggalin natin tong clip na to. Ito. Hila lang. Dali lang tatanggalin. Hila lang and up. Kaya ganun lang. Naka-lock lang siya dito. Babalik mo. Hila mo lang. Tapos ilalak mo lang siya ulit doon. Then, since tatanggalin natin siya, hihilahin mo lang. And wag nyo itong iwawala. Sobrang importante nitong parang paper clip na to. Okay? Also, what's next? Okay. Think we're ready to remove this as well. Sige. So, ilulusin lang natin to. Itong sensor na to. Okay, plastic kasi to eh. Medyo, dito kasi, medyo, ano ko dito. Huwag mo siyang i-shake ng patagilid, yung tatama, yung plastic niya dito sa metal na wall. Parang, dapat ganito yung pag-alog mo niyan. Tapos gradual lang. Yan, ganun lang oh. Para hindi siya maputol. Okay? So, iwanan lang natin yan dyan. And then, luwagan natin to. Okay? So, hindi ko alam kung kita dun sa kabilang side. Pakita ko real quick. Ito yung luluwagan natin. Ito. Itong nut na to. Okay? So, yan. Ano bang pantanggal ko niyan? Is that 10mm or 14? I don't think that's 10mm. I think that's 14mm. 14 or 12 maybe. Try ko muna 11. This is my 11mm, masyadong malaki. So maybe it's 10mm also. Yes guys, sorry, that's 10mm also. Masyadong mahaba yung extension. So we will replace it with a shorter one. Okay? So basically, hindi mo naman siya tatanggalin. Kailangan tanggalin. Luluwagan lang natin siya. Counterclockwise, pagluwag. Okay. Hanggang sa loose enough lang siya para magalaw mo to. Yan. Since nagagalaw mo naman na yung housing, maluwag na yan. Okay. So, since maluwag na siya, pwede na natin siyang luwagan using the socket alone. Okay. So, yan. Naka-weld naman yung nut niyan. Hindi mahuhulog yung nasa kabilang end. So, dito niya lang din lagay. Para hindi mawala. Okay? And then, syempre, planuhin natin mabuti. May sensor yan sa ilalim. And hindi natin pwedeng basta-basta hilahin yan. Okay? So, what I would recommend is tanggalin din tong sensor muna, temporarily. Kung kaya natin tanggalin. Ayan, oh. Pisil lang, tas hila. Yan na yan. Okay. So, next natin tatanggalin is actually itong socket na nakatap dito sa may mismong bakal ng fuel filter. So, madali lang siya. Huwag nyo siyang pepersahin ng hila. Saksak nyo lang yung flat screw nyo dito.
twist, angat, then hila. Yan. Lusot, ganon. Tanggalin nyo na. Yan. So, mahuhugot na yan. Okay? So, kasama na yan. Okay? So, after that, huhugutin na natin yung buong assembly. Okay? Okay? Dahan-dahan lang. Huwag mamadali. Lusot nyo yung wire dito sa gitna ng nut. Ayan. O, may lalabas nyo na yung buong assembly. Ayan na yun. Okay? So, tara. I-disassemble na natin to. So, as I was saying, here's the fuel filter assembly. Okay? So, ang susunod natin kailangan gawin dito is of course, sorry may dadaan. Tanggalan ng laman, tanggalin natin yung diesel dito. Padadaanin natin yung dito through the sensor. Okay? So, ang pagluwag nito is clockwise. Kasi nakatayo, hindi mo pwede higa, matatapon yung diesel. So, tara. Luwagan muna natin. Okay, kita nyo, tumatagas na siya. So, dapat maingat kayo dito kasi plastic tong sensor na to. Sensor siya kung may tubig na yung filter mo. So, pag maluwag na siya, tingin nyo pwede na mahugot. Mahuhugot na yan. Ayan. Ayan. Okay? Okay? So, ayan. Ang dumi. So, by the way, this fuel filter did run for 10,000 kilometers lang. So, CASA recommends 20,000 or every 20,000 kilometers. Which I agree, pero case-to-case basis kasi tayo. Okay? So, once you've done that, pwede mo nang tanggalin to. Itong mga Allen bolts na to. So, ano bang size to? Let's see. Tingnan natin. Yan, nasira na. Yan. So, 4 nga siya. Okay. So, ayan. Pag natanggal mo na lahat ng nut, okay, tanggalin natin siya lahat. Meron kang makikitang ano dito, curve. Okay? Madali lang yan. Yan yung gagamitin natin para sa flat screw natin. Okay? Saksak natin yung flat screw. Twist. Paikot. Twist. 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 Hanggang sa mahugot mo na yan. O, see? So, kaya hindi nyo ako masisi kung hindi ako naniniwala sa what do you call this? Sa 20,000 kilometers run. Tignan nyo naman yung itsura for 10,000 kilometers run. Yung fuel filter natin, sobrang dumi na. No? Okay. Ayan o. Hindi nyo gaano kadumi. 10,000 kilometers pa lang yan. Wala pang 20 kilometers yan. Halos wala lang natira. So, ang siste kasi niyan, pag hindi niya na ma-filter dito sa baba, umaakit na yung suction niyan. Okay, so kunin na natin yung ating pang-replace na original na part. So, since natanggal na natin, nakuha ko na rin yung original na pamalit nating fuel filter. Ano ba yung kasama niyan? Okay, original Nissan yan ha. Oh, Nissan. Right there. May kasama na rin yung gasket. Okay. Tapos, meron niyang kasamang 5 bolts na pamalit. Okay. 5 bolts na pamalit. And also, another gasket. So anyway, masamahin ko yan dito. Ito yung luma. Okay. Then, i-remove natin yung old gasket niya. So, i-remove na natin yung gasket. Ay, kasi namamaga ito eh. Dahan-dahan lang. Pagtanggal, susungkitin mo lang siya. Hanggang sa makuha mo na yung rubber. So, tanggalin mo na siya. Lagay mo na siya dun sa group ng oil.
And then, syempre, sausaw natin yung bago so that you can lubricate it. And then, tsaka natin ilagay. I-install yung bagong gasket. Okay? Sa cover ng fuel filter assembly. Okay? So far, so good. So, okay na tayo dito. Iwanan naman natin yan dyan. So, sunod is yung gasket. Ito. Hindi ko lang yung gasket. Ito yun, Nuhugot ko siya from the, yung exit niya. Yan. So, ito yung luma. Palitan natin ng bago. Lubricate din natin ng diesel. And then, pasok. Like that. Ganyan. Kasi, ang susunod na niyan, okay. Ang susunod na niyan is ito na. Itong filter. Sasaksak mo na yan dyan. Okay. Saksak mo yan dyan, lalapat yon. Yan. Lapat ba? Yeah. So, lapat yon yung gasket na yan. Ito. Yan. Lalapat yan. Ganyan yan. Okay? So, tayo ko na yan dito. And then, hindi naman natin to kailangan linisin kasi meron na yung diesel. Sumama na yung dumi dito nung dinrain natin. Kung meron mang natirang dumi dito na hindi na microscopic, sasalain na yan dito. Okay? So, paano ba pagpabalik? So, nasa reassembly na tayo. Itututok mo lang to. Nakikita mo to. Itong parang lock na to. To. Tutok mo lang siya doon sa pwede niyang lapatan. Ayan. Yan mismo yun. Okay? So, kabalik mo niyan. Kaya yan ng kamay. Lalapat yung ano niyan. Tapos dapat sakto rin yung mga butas. Okay? Tsaka mo siya pwede lagyan ng mga nut. Ayan. So, importante rin na hindi madumi yung environment na pinagagawan mo. Okay? So, medyo hindi siya. Medyo tagilid siya. Twist ko lang ng konti. Para sakto dun sa butas. Okay? And then, ibalik na natin yung sensor. Hindi naman siya nadumihan. Wala naman yung dumi. Balik na natin siya. Tapos, hand tight lang. Hindi kailangan sobrang higpit. Okay? Tamang higpit lang kasi plastic yan. Okay? So, yun. Na-assemble na natin siya. So, bago natin ibalik, punasan lang natin. Since nandito na rin naman tayo, linisin na natin, di ba? Diba? Okay na. Let's go. Install na natin to. So, tara, ibalik na natin to. So, ganun lang din yung gagawin natin. Syempre, lusot mo to dito. Yung wire. Rule of thumb lang naman dyan, syempre, kung ano yung nauna mong tinanggal, yun ang una mong ibabalik. Okay? Yun lang naman ang rule dyan. Yeah. So, ano ba yung una natin tinanggal? Syempre, yung sensor. Diba? Balik na natin yung sensor. Ilock na rin natin to. Okay? And then, yung bolt dito na 10mm. Dito sa baba. Okay? Di pa naman siya kailangan higpitan kasi kailangan muna nating i-finalize yung nasa ibabaw. So, ano ba yung next tinanggal? Itong sensor dito. Balik na natin yan. Hindi mo na rin kailangan linisin yung surface niyan. Kasi,
Kung lininis mo yan, baka lalong mabulilyaso tayo. Kasi yung mga dumi, baka malaglag pa sa loob. Okay? Ito, simple lang naman to. Lusot mo lang to dito. Ito ba? Lusot mo lang to dito. Baybayin mo yung sensor. Lusot mo sa kabilang dulo. Then, i-open mo to using the long nose. Where's my long nose? Sorry, kuhanin ko lang. Using the long nose. Open siya. And then lock. Yan, nakalock na yan. Di na yan naangat. Kasi ayan o, nakalock na siya dun sa mismong cover. So after that, balik na natin yung mga hose. So napapansin nyo, ang bilis lang magbalik, no? Balik ko muna tong, kung saan, actually yung outlet, hindi muna natin tanggalin. Pero pwede na natin ibalik yung socket dito. Hindi naman yan affected. And nabebend naman to. Ang unahin natin is itong inlet. Ito mismo. Okay? Higilan mo lang hanggang dyan. Kasi hindi pa natin ito nahihigpitan. So, kung tingin mo, everything is in place na. Siguro naman, pwede na natin siya ibalik actually. Teka. Higpitan na natin to. Okay. Okay, mahigpit na siya pero not too much. Okay. May natin siya higpitan ng maigi. Okay. And then, let's put the pump back on its proper place. Paano ba? Yan. Yan. Okay. Pasok mo lang din to dito. Yan. Ganun lang. Tapos balik mo na yung bolt. Same here. Yan. Okay. Then, higpitan natin. Okay. Tamang higpit lang, hindi naman kailangan yung puputulin mo siya. Okay? So, ang natitira dito is itong papunta na sa injectors mo. Okay? So, i-finalize na rin natin yung holder mismo ng canister. Anong mismong filter. Yan. So, may stopper naman yan. Malalaman mo kung sagad na rin yung higpit niya. Okay? So, mahigpit na yan. And then, last but not the least, we will pump the diesel. So, magpa-prime tayo para magkaroon ng laman ulit yung canister kasi dinrain natin. And then, of course, sasaluhin natin to bleed out the air na rin. Okay? So, kung may beaker ka or may used na disposable ka, you can use that. So, okay. I think that's enough, no? Lumabas na siya. Okay? So, as you can see, malinis yung lumabas na diesel. Alright? So, ang susunod natin gagawin is i-finalize na natin yung position ng clamp.
Right here. Balik nyo lang siya sa dating posisyon niya. Yan. Nakikita nyo naman yung marka niyan kung saan siya huling nag-sit. Okay? Yeah. Okay, same goes to the outlet. Okay. And then, same dun sa clamp. Yan. So, I think that's it. So, basically, yun lang. Ganun lang siya kabilis, guys, gawin. As much as alam niyo yung mga dapat tanggalin at in order yung pagkakatanggal ninyo. So, make sure lang na wala kang naiwang tools, tornilyo, dun sa pinaglalagyan natin. So far, wala naman and everything is nakalock naman siya. So, the last thing that we need to do is actually to test kung mag-i-start siya ng maayos. So, I expect na hindi siya mahirapan ang pag-i-start kasi binlead naman natin yung mismo fuel filter. Let's start. Yon. See? Ayun na, medyo nag-hesitate siya kasi medyo may hangin kanina. Kahit binlead natin, may konting hangin siya. So far, okay naman. Let's warm it up like for a minute or two. And then, revolution mo ng konti, up and down. And then, all good ka na. Just clean up and you're done. So, thank you for watching this video. And ganun lang siya kadali as much as possible. I-follow nyo lang yung steps na ginawa ko. Kasi yun yung pinaka-safe para sa akin. Safe sa sensor, safe sa lahat ng pwedeng tamaan while you are replacing your fuel filter for the Nissan Navara. And again, remind ko lang, this is applicable for 2018 and up to present Nissan Navara. Hindi ko lang alam kung sure kung the same kasi in 2017 or below. I think maybe it's different, no? So, anyway, if you wanted to discuss something, if you have any comments or insight about what I did, please leave your comment on the section below. And also, last but not the least, please don't forget to like, share, and subscribe.